Ang tatalakayin natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa repentance or in Tagalog, pagsisisi, no. Itatakil natin dito kung bakit nga ba nire-require ng Diyos na tayo ay magsisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, no. Ano nga ba ang kahalagahan ng repentance sa bawat isa sa atin, no. At saka paano nga ba tayo magsisisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, no. At saka ano ang sabi ng Bible tungkol sa repentance, no. Bilang isang tao guys, no, alam naman natin na tayo ay hindi perfect, no, as in lahat talaga tayo ay makasalanan, di ba? Kahit na yung pinakamatuwid na tao sa mundong ito ay makasalanan din, di ba? Kasi nga tao tayo no, nasa mundo tayo na kaliwat kanan ang tukso, no? Kaya hindi talaga natin maiwasan na kahit tayo ay mga righteous na tao, paminsan-minsan ay nagkakasala talaga tayo, kaya lahat talaga tayo, no? Entitled tayo para maparusahan ng kamatayan, entitled tayo para ang judgment natin ay doon sa hell. Pero dahil nga si God ay nagmamalasakit sa atin dahil tayo ay mahal ng Diyos, gumawa ng paraan ang Diyos, no, para mapatawad tayo sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, no. Ang paraan na ginawa ng Diyos ay ipinagkaloob niya sa atin yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ, di ba, para tubusin, pagbayaran niya yung mga kasalanan na nagawa natin, no, para mabigyan tayo ng chance na mapatawad tayo sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa basta tayo ay magsisisi, di ba? Dito napapasok yung repentance, no. Kailangan talaga nating magsisi sa lahat ng kasalanan na nagawa, no, kasi nga, 'di ba, gumawa ng paraan ang Diyos para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, no. Nasa atin na lang 'yun kung pahihikayatin natin yung sarili natin na magsisi, dahil kailangan talaga natin ang pagsisisi, dahil ang pagsisisi, siya ang makakapagbigay ng kaligtasan sa atin. Kasi kung hindi tayo magsisisi, ibig sabihin, no, alipin pa rin tayo ng mga kasalanan natin, no? Hindi pa rin tayo mabibigyan ng chance para mabigyan ng eternal life hanggat hindi tayo nagsisi sa mga kasalanan natin. Kaya mahalaga talaga na tayo ay magkaroon ng repentance, di ba? Ano ang kahalagahan ng repentance sa buhay natin, no? Una na talaga dyan ay ang repentance ay siya yung magiging daan para mapatawad tayo ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, no? At matanggap natin ang kapatawaran ng Diyos, no? Yan ang ano, no? Yan ang kaunang-una talagang kahalagahan ng repentance. Pangalawa naman ay sa pamamagitan ng repentance, no, mag-grow tayo spiritually, di ba? Kapag tayo ay nakapagsisi na sa mga kasalanan natin, no, maging desires na natin ay yung mapalapit tayo sa Diyos, di ba? Palagi na tayong nagpipray, palagi na tayong nakikipag-fellowship sa mga kapwa believers natin, palagi na tayong nakikinig ng mga worship songs, di ba? At saka i-work out na natin yung karakter natin para magiging mabuting tao tayo, no, para gumawa ng tama, gumawa ng matuwid na gawain, di ba? At saka pangatlo naman diyan, ang repentance ay siya ang magdadala sa atin tungo sa kaligtasan, di ba? Kasi tulad ng sinabi ko, hangga't hindi tayo nakapagsisi sa mga kasalanan nating nagawa, no, hindi tayo mapapatawad ng Diyos sa mga kasalanan natin. Paano tayo mabigyan ng eternal life? Paano tayo magkaroon ng kaligtasan kung tayo ay hindi pa nagsisisi sa mga kasalanan natin? Kaya mahalaga talaga na tayo ay magsisisi para mapatawad tayo ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan natin at maging born again tayo para mapagkalooban tayo ng eternal life someday, no? At saka pang-apat naman ay sa pamamagitan ng repentance, no, magkakaroon tayo ng desires ngayon para makapag-fellowship tayo, no, mga kapwa natin na mga God believers, no, kasi gano'n na yung maging desires natin kapag tayo ay pinalaya na tayo ng mga kasalanan nating nagawa, no. Ang mga desires nga natin ay puro mga godly desires na, no. Diyan na tayo makakapag-isip na mag-fellowship sa mga kapwa natin believers, no, magsimba na tayo palagi, or magba-Bible study na tayo kasama yung mga kapwa nating believers, di ba? At saka magpipreach ng mga salita ng Diyos kasama yung mga kapwa believers, di ba? Panglima naman diyan ay sa pamamagitan ng repentance ay magkaroon tayo ng pagbabago para sa sarili natin, no? Sa pamamagitan ng repentance, no, magkaroon tayo ng pagbabago kung nagkamali man tayo sa mga hakbang na ginawa natin sa nakaraan, no? Mababago na natin ito para ma-improve natin yung sarili natin, no, para no, lalo tayong mapalapit sa Diyos, no, ma-improve natin yung sarili natin, mag-grow tayo spiritually at lalo tayong maging malapit sa Diyos, no. At saka pang-anim naman, sa pamamagitan ng repentance ay makakatulong ito para maging mapagkumbaba tayo, di ba? Ibig sabihin lang, no,
Kapag nakapag-isip ka, nakapag-decide ka na magsisi ka sa lahat ng mga kasalanan mong nagawa, no? Ibig sabihin, no, mababa na yung loob mo kasi na nagawa mo ng humingi ng tawad, nagawa mo ng kilalanin at aminin ang lahat ng mga kasalanan mong nagawa, di ba? Ibig sabihin, nagpapakumbaba ka na sa harapan ng Diyos, di ba? May mababang loob ka na, kaya ang repentance ay makakatulong siya para magiging humble tayo. Pangpito naman, sa pamamagitan ng repentance, no, mapapalayas natin yung devil sa buhay natin. Lalayuan tayo ng devil at saka yung mga demons niya kapag tayo ay hindi na alipin sa kasalanan natin, kapag tayo ay nakapagsisi na sa lahat ng mga kasalanan natin, nalayuan na tayo ng devil. At saka pang-walo naman, no, sa pamamagitan ng repentance, no, pinalaya natin yung sarili natin sa pagdurusa natin sa mga kasalanan nating nagawa, di ba? Kapag tayo makasalanan kasi, wala tayong peace of mind. Puro mga negativities yung pumapasok sa ano natin, no? Sa utak natin. Puro mga negative thoughts. Tapos yung mga nararamdaman natin. Puro katoksikan, puro na lang negativity ang laman ng utak at saka ng puso natin, no? Kaya kapag tayo nakapagsisi na sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng repentance na to, pinalaya natin yung sarili natin sa pagdurusa natin sa mga kasalanan nating nagawa. At saka pangsyam naman sa pamamagitan ng repentance na to, itong repentance na to, no, ito ang makakapaglapit sa atin kay Jesus Christ, no, para mamuhay tayo na ang uri ng pamumuhay natin ay naaayon na sa pamumuhay ni Jesus Christ sa mundong ito. Magiging true follower na tayo ni Jesus Christ, no, kapag tayo ay nagkapag-repent na or nagsisi na sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, no. At saka pang-10 naman, ito din ang magiging dahilan para i-restore tayo ni God, no, at saka linisin ni God yung mga kasalanan nating nagawa, no, para maging malinis na tayo, magiging sinless na talaga tayo, no. Kaya mahalaga talaga na tayo ay magsisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, kasi nga ang sabi sa Bible, unless daw maging born again tayo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, kasi nga si God ay holy siya, kaya kailangan talaga maging holy tayo, kailangan maging malinis tayo, no? Paano nga ba tayo maging holy? Paano nga ba tayo maging malinis kung hanggang ngayon hindi pa tayo nagsisisi sa mga kasalanan nating nagawa, no? Ibig sabihin, pag hindi pa tayo nakapagsisi, alipin pa tayo sa kasalanan natin, no? Hindi pa tayo matatawag na anak ng Diyos, no? Kaya napakahalaga talaga na tayo ay magsisisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa kung gusto natin na magkaroon tayo ng kaligtasan, no? At doon ang punta natin sa kaharian ng Diyos, no? At saka ano nga bang sabi ng Bible tungkol sa repentance, no? Basahin natin sa Matthew chapter 3 verse 2. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang ibig sabihin itong Bible verse na ito, no? Kailangan nating magsisi na, no? Kasi malapit na yung pagbabalik ni Jesus Christ, di ba? Kailangan naka-prepare tayo sa araw na yun, sa araw ng kanyang pagbabalik. Paano ba tayo mag-prepare sa pagbabalik ni Jesus Christ? Dapat ay nakapagsisi na tayo sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, di ba? Talikuran na natin ang paggawa ng kasalanan, di ba? At saka buksan natin yung puso natin para sa Diyos, di ba? Magbalik loob na tayo sa Diyos para pagdating ng araw na yon, ng muling pagbabalik ng Savior natin, prepare na tayo, wala na tayong takot na mararamdaman sa puso natin, kasi alam natin na nakapagsisi na tayo sa lahat ng mga kasalanan ating nagawa, no? At saka sabi naman dito sa Luke chapter 13 verse 3 naman, no, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Anong sabi dito? Ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Hanggat hindi pa daw tayo nagsisisi sa mga kasalanan natin, hanggat hindi pa natin tinatalikuran ang paggawa ng kasalanan, no? Mapapahamak din tayo na tulad ng iba. Kaya napakahalaga talaga na tayo ay magsisi sa lahat ng mga kasalanan na ating nagawa, no? At saka ang sabi naman dito sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ibig sabihin, no, kapag daw inamin natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, no, patatawarin niya daw tayo at lilinisin niya ang ating pagkakasala dahil siya ay isang tapat at makatarungang Diyos, di ba? Kailangan lang talaga nating gumawa ng hakbang, no? Kailangan lang talaga nating magsisi, kasi sigurado naman na tayo ay patatawarin ng Diyos, lilinisin tayo ng Diyos dahil siya nga ay tapat sa mga salita niya. At sabi naman dito sa Proverbs chapter 28 verse 13, whoever conceals his transgressions will not prosper,
But he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Ang ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? Kung sino man daw ang nagkukubli ng mga kasalanan niya ay hindi mapapabuti. Di ba? Pero kung sino man daw yung magbabalik loob sa Diyos at magsisisi sa lahat ng mga kasalanan kanyang nagawa ay kahahabagan ng Diyos, di ba? Makukuha niya yung awa ng Diyos, di ba? Kaya kayo no na hindi pa nakapagsisi sa lahat ng mga kasalanang nagawa ninyo, no? Dapat na talagang magsisi kayo guys, no? Kasi tiyak naman na kapag ang pagsisisi ninyo ay tunay, no? Yung mula sa puso, no? Patatawarin at patatawarin tayo ng Diyos kasi naman nakalagay sa scripture niya, nag-aantay lang si God kung kailan tayo magsisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa dahil willing naman si God na patawarin tayo, di ba? At saka ang sabi naman dito sa James chapter 4 verse 17 naman, therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is a sin. Ibig sabihin, no? Para sa mga tao na nakakaalam sa paggawa ng mabuti pero hindi niya ito ginagawa, no? Ito ay kasalanan sa paningin ng Diyos, di ba? Alam natin na mabuting gawin pero hindi natin ginagawa ito, binabaliwala lang natin. Iyon ay kasalanan sa Diyos, di ba? At saka sabi naman dito sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, for there is not a just man on earth who does good and does not sin. Ibig sabihin, no? Tunay daw na wala daw matuwid na tao sa mundong ito na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala, no? Tulad nga ng sinabi ko, kahit gaano ka pa katuwid, kahit gaano ka pa kabuting tao, dahil nga tao lang tayo, natutukso tayo sa paggawa ng kasalanan, kaya talagang nagkakasala talaga tayo, no? Pero talagang hindi natin maiwasan talaga, paminsan-minsan ay mapu-fall short talaga tayo, no? Magkakasala talaga tayo, pero ang mahalaga ay marunong tayong magsisi sa mga kasalanan nating magagawa, no? Ihingi natin ng tawad agad kapag tayo ay nagkasala sa Diyos, no? Yan ang mahalaga, no? At saka sabi naman dito sa Luke chapter 5 verse 32 naman, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Ang ibig sabihin, no? Sabi ni Jesus Christ dito, hindi daw siya naparito sa mundo para tawagin ang mga tao na mabubuti, no? Kung hindi, nandito siya para tawagin ang mga makasalanan para sila ay makapagsisi sa mga kasalanan nilang nagawa, no? Kasi nga si Jesus Christ ay dumating dito sa mundo para iligtas tayo sa mga kasalanan natin, no? Iligtas ang tao sa mga kasalanan na nagawa ng tao, di ba? Napakabuti ni Jesus Christ, no? Iniisip niya yung kaligtasan natin. At saka, sabi naman dito sa Luke chapter 24 verse 47, no? Take my message of repentance and faith to all the nations. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan daw ng kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral natin sa lahat na mga bansa, di ba? Kaya nga ngayon, no, ang mga God believers talagang nagpupursige na ipangaral talaga itong about sa repentance, no, about sa pagsisisi, dahil napakahalaga talaga na lahat tayo na nakagawa ng kasalanan sa Diyos ay magsisisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa para magkaroon tayo ng kaligtasan, no? Para mapagkalooban tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, kasi ang repentance ay siya ang daan para sa kaligtasan natin, no? Para ay mapagkalooban tayo ng Diyos ng eternal life someday at doon sa kaharian niya ang punta natin, di ba? At saka, paano nga ba tayo magsisisi, no, sa mga kasalanan nating nagawa, no? Ano nga ba ang dapat nating gawin para makapagsisi tayo sa lahat nating mga kasalanan, no? Una na talaga dyan, no? Aminin natin o ipagtapat natin sa Diyos kung ano-ano man yung mga kasalanan na nagawa natin sa Kanya, no? At saka pangalawa dyan ay i-admit natin sa sarili natin na tayo ay nagkamali, di ba? Aminin natin sa sarili natin na tayo ay nagkamali sa ginawa nating kasalanan. At saka pangatlo naman ay kailangan ipakita natin sa Diyos na ang pagsisisi natin ay tunay na talagang ikinalungkot natin yung mga nagawa nating kasalanan at nagsisisi talaga tayo ng taos-puso na pagsisisi, no, na i-express natin kay God na ang pagsisisi natin ay totoo, no? At saka pang-apat naman dyan ay kailangan ay willing kang magbago, di ba? Kapag ikaw ay nagsisi na, di ba? Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mong nagawa, no?
Ibig sabihin, kapag humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mong nagawa, no, willing ka na sa pagbabagong buhay, di ba? Yung kalimutan mo na talaga ang paggawa ng kasalanan, talikuran mo na ang paggawa ng kasalanan, lumakad ka na sa matuwid na daan, no? Kapag ikaw ay nagsisi na, at saka, ang panglima naman na dapat mong gawin ay humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanang iyong nagawa, di ba? At saka, pang-anim naman ay kailangan din kapag ikaw humingi ng tawad sa mga kasalanan mong nagawa para patawarin ka ng Diyos, patawarin mo din lahat ng mga nagkasala sa iyo, no? Ganun ang process sa repentance, no? Hindi ka patatawarin ng Diyos hanggat ikaw ay hindi ka marunong magpatawad. Kaya pagkatapos mong humingi ng tawad, no? Patawarin mo din lahat ng mga nagkasala sa iyo para ikaw ay patawarin din ng Diyos, no? At saka, panghuli naman, kapag ikaw napatawad na ng Diyos, lumakad ka na sa matuwid na daan, na mamuhay ka na ang pamumuhay mo ay naaayon na sa mga salita ng Diyos, no? Ibig sabihin, sundin mo na lahat ng mga commandments ni God, kung ano man yung kautusan ni God, no? Hindi ka na muling matitempt sa pagkakasalang muli, di ba? Hindi ka na magpapatukso sa kasalanan kasi nga nakahingi ka na ng tawad. Yan ang tinatawag na true repentance, di ba? Hindi yung magsisi ka ngayon tapos bukas gagawin mo ulit yung kasalanan mong nagawa, no? Baliwala yung ganun, guys, no? Kailangan kung tayo ay magsisisi sa lahat ng kasalanan nating nagawa, no? Ibig sabihin ay willing kang talikuran lahat ng mga kasalanan mo, magbabagong buhay ka na talaga, no? Lumakad ka na sa matuwid na daan, yun ang true repentance, no? So kayo, guys, no? Kung hindi pa kayo nakapagsisi sa mga kasalanan ninyong nagawa, guys, no? Umpisahan nyo na ngayon. Kasi napakahalaga talaga ng repentance kasi nga ang repentance ay siya ang daan para sa kaligtasan natin, no? Kasi kung hindi tayo nagsisisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, hindi tayo mapapatawad ng Diyos sa mga kasalanan natin. Paano tayo mapupunta doon sa heaven? Eh hindi tinatanggap doon sa heaven ang mga makasalanan. Kaya kung gusto nyo na mabura ang lahat ng mga kasalanan nyong nagawa, hingi nyo na ng tawad ngayon sa Diyos, no? Kasi wala namang imposible. Patatawarin tayo ng Diyos, no? Kasi si God nga ay faithful God, siya ay makatarungan na Diyos. Basta ang paghingi natin ng tawad, guys, no? Mula sa puso, guys, no? Umpisahan nyo na yung paghingi ng tawad ngayon, guys, kasi maiksi lang ang buhay, hindi natin alam, no? Kung kailan tayo mawala sa mundong ito, no? Pwede tayong mamatay ngayon, pwede tayong mamatay bukas, pwede tayong mamatay mamayang gabi, di ba? Maiksi lang ang buhay, kaya wag na nating patatagalin, no? Wag na nating ipagpaliban pa ang paghingi natin ng tawad, no? Wag na nating ipagpaliban pa ang pagsisisi natin sa mga kasalanan natin, no? Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Mas maganda yung nawala tayo sa mundong ito na alam natin sa sarili natin na doon ang punta natin sa kaharian ng Diyos, no? Kasi nakapagsisi na tayo sa mga kasalanan nating nagawa bago tayo nawala, no? So sana, guys, no, maliwanagan ang isip ng bawat isa sa atin, no? Umpisahan nyo na yung pagsisisi sa lahat ng mga kasalanang nagawa ngayon, guys, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa akin, no? Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!